Isang matalim na tunog ang bumasag sa katahimikan ng conference room. Ang pluma na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ng isa sa mga investor. Ngunit hindi ito ang nakapagpaigting sa panga ni Ricardo Cardo Santos. Hindi rin ang multimilyong pisong kontrata na nakalatag sa mesa sa kanyang harapan. Ito ay ang tunog mula sa kanyang cellphone. Isang tunog na mas malakas pa sa sigawan ng mga numero sa stock market. Mas nakakabingi kaysa sa ingay ng construction site na kanyang pinapatakbo. Ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang anak. Mawalang galang na po. Basag ni Cardo sa tensyonadong katahimikan. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma kahit nararamdaman niya ang pagkirot sa kanyang sentido. Bigyan niyo lang ako ng 1 minuto. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at kahit nakamute, kitang-kita niya ang pangalan ng kanyang kasambahay sa screen. Pang-5 tawag na nito sa loob lamang ng 10 minuto. Sa kabilang linya, ang pag-iyak ni Angelo ay parang punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Bawat hikbi ay isang paalala. Isang paalala ng gabing nawala sa kanya si Isabela, ang kanyang minamahal na asawa. Isang paalala na sa loob ng 6 na buwan, hindi pa niya mahanap ang lunas sa kalungkutan ng kanyang nag-iisang anak. Sir Cardo, pasensya na po talaga. Humihikbing sabi ng kasambahay. Ayaw po talagang tumahan, sir. Sinubukan ko na po ang lahat. Napapikit si Cardo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila dumoble. Papunta na ang susunod na aplikante. Ibigay mo sa kanya ang bata. Kailangan kong tapusin ito. Malamig niyang sabi bago ibaba ang tawag. Huminga siya ng malalim. Pilit na ibinabalik ang maskara ng walang emosyong CEO. Ngunit sa likod ng mamahaling suit at sa malamig na ekspresyon, si Cardo ay isang amang pagod na. Isang amang sawang-sawa na sa pakiramdam na siya'y bigo. Ilang oras ang lumipas, pumasok si Cardo sa pinto ng kanyang mansyon. Ang karangyaan ng lugar, ang matataas na kisame, ang mga painting na gawa ng mga sikat na pintor, ang malawak na hagdanan ay walang silbi. Ang tanging bumalot sa kanya ay isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikang mas masakit pa sa pag-iyak ni Angelo. Sir, sa lubong ng kanyang kasambahay, namumugto ang mga mata. Nasa itaas po siya, kasama ang aplikante. Tumangulang si Cardo at dahan-dahang umakyat. Bawat hakbang ay mabigat. Inaasahan na niyang madadatnan ng parehong eksena. Isang yaya na hindi alam ang gagawin at isang sanggol na pulang-pula sa kaiiyak. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kwarto ni Angelo, wala siyang narinig. Wala. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa tabi ng bintana, sa isang rocking chair, nakaupo ang isang babae. Simple lang ang kanyang kasuotan. Payak ang kanyang mukha, walang kolorete. Ang buhok niya'y nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa unang tingin, walang anumang katangi-tangi sa kanya. Siya si Lilia Reyes. At sa mga bisig niya, mahimbing na natutulog si Angelo. Ang dibdib nito'y marahang tumataas baba. Ang maliliit na kamao ay nakakuyom sa damit ni Lilia. Napatingin si Lilia kay Cardo at sa kanyang mga mata, nakita ni Cardo ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa iba. Isang dalisay na kapayapaan. Sir, mahinang bati niya. Takot na magising ang sanggol. Lumapit si Cardo. Hindi maalis ang tingin sa kanyang anak. Anong ginawa mo? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Nagkibit balikat si Lilia. Wala po, sir. Kinarga ko lang po siya. At ilang sandali lang po, tumahan na siya at nakatulog. Hindi makapaniwala si Cardo. 6 na buwan. 6 na buwan ng walang tulog na mga gabi. 6 na buwan ng pag-aalala. Sinubukan na niya ang lahat. Ang pinakamagagaling na pediatrician, ang pinakamahuhusay na yaya, ang pinakamamahaling gatas, pero lahat ay bigo. At ngayon, ang babaeng ito, sa loob lamang ng ilang minuto,
ay nagawa ang imposible. Maya-maya pa, dahan-dahang iminulat ni Angelo ang kanyang mga mata. Hindi ito umiyak. Sa halip, tumitig ito sa mukha ni Lilia. At pagkatapos, isang bagay na mas himala pa kaysa sa katahimikan ng nangyari. Isang bagay na nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Cardo sa paligid ng kanyang puso. Ngumiti si Angelo. Hindi isang simpleng ngiti. Ito ay isang ngiti na abot hanggang sa mga mata. Isang ngiting puno ng kapanatagan. Isang ngiting hindi pa niya kailanman nakita mula nang ipanganak ito. Naramdaman ni Cardo ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sa ngiting iyon, nakita niya si Isabela. Nakita niya ang lahat ng kanyang nawala. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam siya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Napatingin siya kay Lilia na nakangiti ring pabalik kay Angelo. Sa sandaling iyon, wala nang halaga ang resume, wala nang halaga ang mga kwalifikasyon. Ang tanging mahalaga ay ang milagrong nangyayari sa kanyang harapan. Tanggap ka na, sabi ni Cardo. Ang boses ay bahagyang garalgal dahil sa emosyong pilit niyang pinipigilan. Gabi na nang matapos ang unang araw ni Lilia. Ang buong bahay ay nababalot ng isang kakaibang kapayapaan. Mula sa kanyang opisina sa bahay naririnig ni Cardo ang mahinang pag-awit ni Lilia ng isang lumang kundiman mula sa baby monitor. At si Angelo sa unang pagkakataon ay mahimbing ang tulog sa kanyang kuna. Napabuntong hininga si Cardo. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at ipinikit ang mga mata. Marahil ito na ang simula. Marahil magiging maayos din ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Nag-alinlangan siyang sagutin ito. Ngunit sa huli ay pinindot din niya ang answer button. Hello? Cardo? Isang boses na matamis, isang boses na pamilyar, isang boses mula sa nakaraan. It's me. Katrina. Nabalitaan kong nahihirapan ka raw. Baka gusto mong bumalik ako para tulungan ka? Ang kapayapaang naramdaman ni Cardo, ilang segundo lang ang nakalipas, ay biglang naglaho na parang isang bula. Napalitan ito ng isang biglaang kaba. Ang pangalang iyon ay naghahatid ng isang malamig na agos sa kanyang buong katawan. Katrina, ang dating yaya na pinaalis niya at hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ang katahimikan sa kanyang tahanan ay malapit ng mabasag. Isang ngiti ang hindi maalis sa mga labi ni Lilia habang marahan niyang idinuduyan si Angelo sa kanyang mga bisig. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang pumapasok sa malaking bintana ng nursery, nagbibigay liwanag sa natutulog na mukha ng anghel sa kanyang harapan. Parang panaginip. Kagabi, umalis siya sa mansyon na may magaan na puso. Ngayong umaga, bumalik siya na may pakiramdam na parabang dito na siya nararapat. Ang bigat sa kanyang dibdib na dala niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho sa tuwing kakargahin niya ang maliit na sanggol na ito. Salamat Lord, pabulong niyang dasal. Salamat po sa biyayang ito. Inilapag niya si Angelo nang maingat sa kuna nito. Napakasarap pagmasdan ang payapang paghinga ng bata. Ito ang kapayapaan na matagal na rin niyang hinahanap para sa sarili niya. Nagpasya siyang ayusin ang kanyang mga gamit sa maliit na kwartong katabi ng nursery na inilaan para sa kanya. Habang inilalabas niya ang kanyang mga damit mula sa luma niyang bag, isang maliit na bote ang aksidenteng nahulog at gumulong sa sahig na gawa sa kahoy. Ang tunog ay tila isang malakas na kulog sa tahimik na silid. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang dinampot ang bote. Isa itong bote ng mga vitamins at food supplements, mga gamot na inireseta sa kanya pagkatapos ng kanyang huling session ng chemotherapy, 1 taon na ang nakalipas. Hindi na niya ito kailangan, ngunit dala-dala pa rin niya ito na para bang isang paalala ng laban na kanyang pinagdaanan.
Isang paalala ng sikretong pilit niyang itinatago. Mabilis niyang ibinalik ang bote sa pinakailalim ng kanyang bag na para bang iyon ay isang ebidensya ng isang krimen. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kinakabahan siya. Paano kung may makakita? Paano kung malaman ni Sir Cardo? Itinuring siyang isang himala para kay Angelo. Paano kung malaman nilang siya ay may pinsala, na minsan na siyang dinapuan ng isang sakit na kinatatakutan ng lahat? Tatanggapin pa rin kaya siya? O itataboy siyang palabas, kasama ang lahat ng kanyang mga pangarap? Ipinilig niya ang kanyang ulo, pilit na iwinawaksi ang mga negatibong isipan. Hindi. Hindi niya hahayaang sirain ng takot ang magandang pagkakataong ito. Dinala niya si Angelo sa malawak na hardin sa likod ng bahay. Ang sariwang hangin at ang amoy ng mga bulaklak ay nakatulong upang pakalmahin ang kanyang nerbiyos. Inilagay niya ang sanggol sa stroller sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga at kinantahan niya ito ng isang oyayi. Dito, sa ilalim ng kalikasan, pakiramdam niya ay ligtas siya. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang anino ang biglang tumakip sa kanila. At kasabay nito, isang matamis ngunit mapagmatang amoy ng pabango ang lumutang sa hangin. Wow! Ang galing mo naman sa bata. Napalingon si Lilia at nakita ang isang babaeng nakatayo sa kanyang likuran. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting bestida. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos at ang muka'y tila inukit ng isang anghel. Maganda siya. Perpekto siya. At ang paraan ng kanyang pagtingin kay Lilia ay para bang sinusuri nito ang isang insekto. Sino po sila? Magalang na tanong ni Lilia, habang bahagyang iniharang ang kanyang katawan upang protektahan si Angelo. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ako si Katrina, isang matagal ng kaibigan ng pamilya. Inilahad niya ang kanyang kamay na may perpektong pulang manicure. At ikaw siguro si Lilia, ang bagong yaya. Ang diin sa salitang yaya ay may bahid ng pangmamaliit. Nag-aalangang inabot ni Lilia ang kanyang kamay. Nice to meet you, ma'am, sabi ni Lilia. Naupo si Katrina sa isang silyang bakal sa tabi nila na para bang siya ang may-ari ng lugar. Nabalitaan ko ang tungkol sa'yo. Isang himala, sabi nila. Ang sanggol na hindi patigilin sa pag-iyak, bigla na lang tumahan sa mga bisig mo, kamangha-mangha. Hindi alam ni Lilia kung ano ang isasagot. Sadyang, magaan lang po siguro ang loob namin sa isa't isa ni Angelo. Siguro nga, sabi ni Katrina, habang ang kanyang mga mata ay naglalaro sa pagitan ni Lilia at ng sanggol. Mahirap makahanap ng mapagkakatiwalaan ngayon. Kaya naman sigurado akong sinuri ni Cardo ng mabuti ang iyong pagkatao. Saan ka nga pala galing? Ano ang mga dati mong naging trabaho? Ang mga tanong ay tila simple, ngunit naramdaman ni Lilia ang bigat sa likod ng bawat salita. Ito ay hindi isang simpleng pakikipag-usap. Ito ay isang interogasyon. Sa probinsya po, nag-alaga rin po ako ng mga pamangkin ko. Sagot niya, pilit na iniiwasan ng mga detalye. Pamilya. Iba pa rin siyempre kapag professional, sabi ni Katrina. Si Cardo kasi, napaka-partikular niya. Ayaw na ayaw niya sa mga sorpresa. Ayaw niya ng mga sikreto. Ang tiwala para sa kanya ay napakahalaga, lalo na pagdating sa kaligtasan ni Angelo. Bawat salita ni Katrina ay parang isang karayom na tumutusok sa kaba ni Lilia. Ang salitang sikreto ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Alam ba niya, mayroon ba siyang ideya? Siyempre po. Naiintindihan ko po. Yun na lang ang naisagot ni Lilia. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Tumayo si Katrina at inayos ang kanyang bestida. Well, I just came to say hi. At para na rin makita ang himala sa aking sariling mga mata. Ngumiti siya ulit. Isang ngiting nakakakilabot. Mag-iingat ka, Lilia. Tandaan mo, malaki ang tiwala sa'yo ni Cardo.
Huwag mo sanang sirain yon. Pagkatapos ay tumalikod na si Katrina at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa damuhan na para bang isang babala. Naiwan si Lilia na tulala, yakap-yakap ang sarili. Ang init ng araw ay tila hindi na sapat para pawin ang panlalamig na gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pagbisita ni Katrina ay hindi isang simpleng pagbati. Ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon na binabantayan siya at anumang pagkakamali niya ay may kahihinatnan. Kinagabihan, pagkatapos niyang patulugin si Angelo, nagpunta si Lilia sa kusina upang magtapon ng basura. Habang itinatapon niya ang laman ng maliit na basurahan mula sa kanyang kwarto, hindi niya napansin ang isang maliit na resibo na sumabit sa gilid at nahulog sa sahig. Isang lumang resibo mula sa butika kung saan niya binili ang kanyang mga vitamins. Nakasulat doon ang pangalan ng ospital, St. Lazarus Medical Center, Oncology Department. Ilang minuto matapos siyang umalis, isang anino ang pumasok sa madilim na kusina. Si Katrina. Dahan-dahan niyang dinampot ang kapirasong papel mula sa sahig. Hawak ang resibo. Dinala niya ito sa ilalim ng ilaw. Binasa niya ang bawat salita. St. Lazarus. Oncology. Isang dahan-dahan, mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang taong nakahanap ng ginto. Ang ngiti ng isang taong nakahanap ng sandata. Lilia Reyes. Bulong niya sa sarili habang nilulukot ang papel sa kanyang palad. Sabi ko na nga ba, lahat ng tao may itinatagong sikreto. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, umuuwi si Ricardo Santos sa kanyang mansyon na hindi patan ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang dating malungkot at malamig na bahay ay tila nagkaroon ng sarili nitong tibok ng puso. Ang tibok na yon ay nagmumula sa nursery, hindi sa anyo ng pag-iyak, kundi sa anyo ng malambing na halakhak ni Angelo na sinasabayan ng masayang boses ni Lilia. Mula sa kanyang study, nakatayo si Cardo sa may bahagyang bukas na pinto. Pinapanood ang dalawa. Nakaupo si Lilia sa sahig. Kinikiliti ang tiyan ng kanyang anak na nagpapahalinghing sa tuwa. Ang tanawin ay simple lang, ngunit para kay Cardo, ito ay isang obra maestra. Isang ngingiti ang kusang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang totoong ngamong ngiti. Naramdaman niya ang isang kakatwang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon kasama ng mga alaala ni Isabela. Ang pakiramdam ng pananabik. Natigilan siya. Kailan pa siya huling nakaramdam nito? Ang tanging nararamdaman niya sa araw-araw ay pagod, lungkot, at inis. Ngunit ngayon, sa tuwing nakikita niya si Lilia at ang epekto nito sa kanyang anak, may kung anong nabubuhay sa loob niya. At ang katotohanan iyon ay parehong nagbibigay sa kanya ng pag-asa at takot. Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, biglang tumunog ang doorbell. Nawala ang ngiti sa kanyang labi, napalitan ng pamilyar na kunot sa noo. Sino naman kaya ito? Pagbaba niya, naroon na sa sala si Katrina. Dala-dala ang ilang paper bags na naglalaman ng pagkain. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis na para bang isa siyang anghel na bumaba mula sa langit. Surprise! Masayang bati nito. Naisip ko lang na baka pagod ka na sa trabaho, kaya nagdala ako ng dinner. Paborito mo, kare-kare. Katrina, hindi mo na kailangang mag-abala, sabi ni Cardo. Pilit nang ngumingiti. Ano ka ba? Walang abala yon. Para ko na kayong pamilya, sabi niya habang inaayos ang mga pagkain sa mesa. Naalala ko pa dati, kapag stress ka sa trabaho, ito lagi ang hinahanap mo. Mabuti na lang at tandang-tanda ko pa. Ang bawat salita ni Katrina ay isang paalala ng kanilang nakaraan. Isang banayad na paggigiit na siya ay bahagi ng bahay na ito, na siya ay nakakaintindi sa mga pangangailangan ni Cardo. Umupo sila sa hapagkainan, isang eksenang pilit na ginagawang komportable ni Katrina.
Kumusta naman ang bagong yaya? Tanong ni Katrina sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Maayos naman siya. Tipid na sagot ni Cardo. Angelo likes her. That's good to hear, sabi ni Katrina habang hinihiwa ang kanyang pagkain. Ngumiti ito. Mukha naman siyang mabait, simple, medyo probinsyana, pero mukhang masipag. May kung anong kirot na naramdaman si Cardo sa paraan ng paglalarawan ni Katrina kay Lilia. She's more than that. She's good for Angelo. I know. I'm just worried about you, Cardo. At syempre kay Angelo. Malumanay niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. That girl seems nice but ano ba talaga ang alam natin tungkol sa kanya? Napahinto sa pagkain si Cardo. What do you mean? Ang ibig kong sabihin, itong mga placement agency, minsan may mga nakakalusot sa kanila. Nakuha mo ba ang kumpletong background check? Medical history? Mga dating address? Lahat-lahat? Biglang naging seryoso ang mukha ni Cardo. Ang katanungan ni Katrina ay tumama sa kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang kanyang pagiging ama. Ang kanyang tungkuling protektahan si Angelo sa anumang paraan. The agency assured me she's clean. Depensa niya. Of course, they would. Malamig na sabi ni Katrina habang inaabot ang kanyang kamay at marahang hinahaplos ang braso ni Cardo. Pero iba pa rin ang sigurado. Ikaw ang ama. Nasa iyo ang huling responsibilidad. Ayoko lang na may mangyaring masama dahil lang nagtiwala tayo agad sa isang estranghero. Matapos umalis ni Katrina, ang dating masayang tahanan ay biglang binalot muli ng pag-aalinlangan. Ang lason ay naisubo na. Umakyat si Cardo sa kanyang study. Mula sa baby monitor, naririnig niya ang uyayin ni Lilia. Ngunit ngayon, ang dati nakakakalmang himig ay tila may dalang hiwaga. Isang hiwagang hindi niya maintindihan. Kinuha niya ang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob nito ay ang biodata ni Lilia Reyes, isang kapirasong papel, pangalan, edad, probinsya, at ilang mga character reference. Napakasimple, masyadong simple. Ano ba talaga ang alam natin tungkol sa kanya? Ang mga salita ni Katrina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang tiwala kay Lilia, na binuo mula sa ngiti ni Angelo, ay biglang nayanig. Napatingin siya sa cellphone sa kanyang tabi. Nagdadalawang isip. Nakikipaglaban ang kanyang puso sa kanyang isip. Ngunit sa huli, ang takot ng isang ama ang nanalo. Dinampot niya ang cellphone at idinial ang numero ng head ng placement agency. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses nang may sumagot sa kabilang linya. It's Ricardo Santos, malamig niyang sabi. Kailangan ko ng mas malalim na background check kay Lilia Reyes. Comprehensive. Gusto kong malaman ang lahat. Natahimik siya sandali. Bago idinagdag ang mga salitang magpapabago sa lahat. Lahat. Ang sumunod na mga araw ay lumipas na may kakaibang tensyon sa hangin. Patuloy na ipinapakita ni Lilia ang kanyang dedikasyon kay Angelo, na lalong nagiging masigla at palabati sa ilalim ng kanyang pag-aalaga. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at tawa, nararamdaman niya ang mga matang nagmamasid, ang mga tingin ni Sir Cardo na tila mas mapanuri, mas malayo. Isang hapon, habang naglalaro sila ni Angelo sa playpen, biglang napansin ni Lilia ang kakaibang paghinga ng bata. Mabilis ito at tila hirap. Ang dating kulay rosas na mga labi ng sanggol ay bahagyang nangingitim. Angelo? Tawag ni Lilia. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Baby, anong nangyayari sa'yo? Biglang umiyak ng malakas si Angelo. Isang iyak na hindi dahil sa gutom o antok. Ito ay isang iyak ng sakit. Walang pag-aalinlangan. Pinuhat ni Lilia ang bata. Inilapat ang kanyang tainga sa dibdib nito. Ang tibok ng puso ay hindi regular, mabilis at tila nagkakagulo. Sir Cardo!
Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng panik. Sir Cardo, tulong! Mabilis na bumaba si Cardo mula sa kanyang study na abutan niya ang eksenang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Si Lilia namumutla habang yakap-yakap ang umiiyak na si Angelo. Anong nangyari? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagahalo ng takot at galit. Hindi ko po alam, sir. Bigla na lang po siyang nahirapang huminga. Nakita ni Cardo ang pangingitim ng mga labi ng kanyang anak. Wala nang tanong-tanong. Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon na. Ang biyahe papuntang ospital ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Cardo. Siya ang nagmamaneho habang si Lilia ay nasa likod, yakap-yakap si Angelo. Pilit na pinapakalma ang bata sa pamamagitan ng kanyang pag-awit, kahit na ang kanyang sariling boses ay nanginginig sa takot. Sa emergency room, mabilis na inasikaso ng mga doktor at nurse si Angelo. Naiwan sina Cardo at Lilia sa waiting area, dalawang estrangherong pinagbuklod ng iisang takot. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso at ang malamig na tunog ng mga makina ng ospital. Si Cardo ay hindi mapakali, palakad-lakad. Si Lilia naman ay nakaupo sa isang sulok, ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang mga tuhod, tahimik na nagdarasal. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Cardo ang galit na namumuo sa loob niya. Galit sa sarili, galit sa sitwasyon, at isang hindi makatwirang galit kay Lilia. Sino ka ba talaga? Anong dala mo sa pamamahay ko? Makalipas ang halos isang oras, lumabas ang isang doktor na may edad na. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mr. Santos? Ako po, Doc. Kumusta ang anak ko? Halos sabay na tanong ni Cardo at Lilia. Stable na ang bata sa ngayon, sabi ng doktor, na nagdulot ng kaunting ginhawa sa kanilang dalawa. Pero kailangan nating mag-usap. Dinala sila ng doktor sa kanyang opisina. Mr. Santos, ang anak ninyo, si Angelo, ay may congenital heart condition. Ito ay isang uri ng arrhythmia, specifically, atrial ectopic tachycardia. Ang kanyang puso ay may tendensyang bumilis ng abnormal kapag siya ay stressed o agitated. Ang bawat salitang medikal ay parang isang suntok sa sikmura ni Cardo. Pero, paano? Bakit ngayon lang namin nalaman? Minsan, ang mga ganitong kondisyon ay hindi agad nagpapakita ng malalang sintomas, ngunit base sa aming mga tests, mukhang ito ang dahilan kung bakit siya palaging umiiyak noon. Ang pag-iyak ay nagtitrigger sa kanyang arrhythmia na lalo namang nagpapahirap sa kanya, creating a vicious cycle. Napaupo si Cardo, gulong-gulo ang isip. Lahat ng ito, may paliwanag pala. Pero Doc, mahinang sabi ni Lilia, nitong mga nakaraang linggo, hindi na po siya palaging umiiyak. Masayahin na po siya. Dito napatingin ang doktor kay Lilia. At sino ka naman, Hija? Ako po ang yaya niya, sagot ni Lilia. Kinuha ng doktor ang isang folder at ipinakita sa kanila ang isang graph mula sa heart monitor ni Angelo. Ito ang nakapagtataka, Mr. Santos. Habang sinusuri namin siya kanina, napansin namin ang isang pattern. Kapag umiiyak siya at agitated, ganito kabilis at ka-irregular ang tibok ng puso niya. Itinuro niya ang isang magulong linya sa graph, pero nang pumasok si Miss Lilia po. Nang pumasok si Miss Lilia sa kwarto at kinarga ang bata, ito ang nangyari. Itinuro ng doktor ang isa pang bahagi ng graph. Ang linya ay dahan-dahang naging regular. Mas kalmado. Mas stable. Hindi ko maipaliwanag ito sa siyentipikong paraan. Pagpapatuloy ng doktor. Pero ang presensya mo, Lilia, ang iyong paghawak, marahil ang tibok ng iyong puso, ay may kakaibang calming effect sa kanya. It acts like a natural regulator for his heartbeat. It's almost therapeutic. Natigilan si Cardo. Napatingin siya kay Lilia.
Hindi bilang isang yaya, hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang himala. Ang babaeng pinagdudahan niya, ang babaeng ipinaiimbestigahan niya, ay siya palang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang tibok ng puso ng kanyang anak. Ang koneksyon nila ay hindi lang emosyonal. Ito ay medikal. Ang presensya ni Lilia sa buhay ni Angelo ay hindi na isang swerte. Ito ay isang pangangailangan. Nang bumalik sila sa kwarto ni Angelo, natutulog na ito ng mahimbing. May mga aparatong nakakabit sa katawan. Sa tabi ng kama, nakatayo si Katrina. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. "Cardo, nabalitaan ko ang nangyari. I rushed here as soon as I could," sabi niya habang hinahaplos ang braso ni Cardo. Napatingin siya kay Lilia ng may halong pang-uyam. "Diyos ko, nakakatakot. Baka kailangan na ni Angelo ng isang mas professional na caregiver. Isang taong may medical background para mas sigurado." Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumalab ang lason ng kanyang mga salita. Dahan-dahang inalis ni Cardo ang kamay ni Katrina sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lilia, puno ng isang bagong damdamin. Hindi na pagdududa, kundi isang malalim na pasasalamat at paghanga. "Hindi," mariing sabi ni Cardo. Ang kanyang boses ay may bigat at katiyakan. Nandito na ang kailangan ni Angelo, at sa mga matang iyon, naintindihan ni Katrina ang lahat. Ang kanyang plano ay hindi lang nabigo. Ito ay gumuho. At sa pagguho nito, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mas desperado at mas mapanganib na plano. Ang paglabas ni Angelo sa ospital ay nagdala ng bagong yugto sa mansyon ng mga Santos. Ang diagnosis ng bata ay nag-iwan ng permanenteng bakas ng pag-aalala. Ngunit kasabay nito, pinatibay nito ang posisyon ni Lilia sa paraang hindi inaasahan ng lahat. Hindi na siya isang simpleng yaya. Siya ay isang anghel na bantay, isang buhay na lunas. At alam na alam ito ni Katrina Diaz. Alam niyang ang direktang pag-atake kay Lilia ay hindi nagagana. Ang dating mga taktika ng paghahasik ng pagdududa ay para na lamang pagbuhos ng tubig sa likod ng gansa. Kailangan niya ng bagong diskarte. Isang mas tuso, mas mapanlinlang na laro. Isang umaga, habang naghahanda ng gatas si Lilia sa kusina, pumasok si Katrina na may dalang isang basket ng mga prutas at isang nangiting kasing lapad ng kanyang mga balak. "Lilia, iha," malamig niyang bati. "Para sa'yo at kay Angelo. Para lumakas kayo." Nagulat si Lilia sa biglaang pagbabago ng pakikitungo nito. "Salamat po, Ma'am Katrina." "Hay nako, Katrina na lang," sabi nito habang inilalapag ang basket sa mesa. "Pasensya ka na sa akin dati ha. Nag-aalala lang talaga ako. Alam mo na, bilang malapit na kaibigan ni Cardo. Pero ngayon, nakikita ko kung gaano kakahalaga kay Angelo. Kaya nandito ako para tulungan ka. Magiging magkakampi tayo." Kung ibang tao siguro si Lilia, maniniwala siya. Ngunit ang lamig sa mga mata ni Katrina, kahit na natatakpan ng ngiti, ay nagsasabi ng ibang kwento. Gayunpaman, pinili ni Lilia na maging magalang. "Salamat po." At doon nagsimula ang dobleng laro ni Katrina. Sa harap ni Cardo, siya ang pinakamaalalahanin at pinakamaunawaing kaibigan. "Cardo, napakaswerte mo kay Lilia," sasabihin niya habang nagkakape sila sa sala. "She's a godsend. Kailangan natin siyang tulungan at suportahan sa lahat ng paraan." Ngunit sa likod ng mga mata ni Cardo, ang laro ay nag-iiba. Isang araw, habang bising-busy si Lilia sa pagpapatulog kay Angelo, pumasok si Katrina sa nursery. "Lilia, ako na muna dito. Magpahinga ka naman. Baka kailangan mo ring kumain." Alok niya. Nag-alinlangan si Lilia. "Pero ma'am, sige na. 5 minuto lang. Titingnan ko lang siya." Sa bigat ng loob, pumayag si Lilia. Ngunit pagbalik niya makalipas ang ilang minuto, nakita niyang bahagyang nakabukas ang bintana ng kwarto at ang malamig na hangin ay direktang tumatama
sa kuna ni Angelo. Agad na itong sinara ni Lilia. Ma'am Katrina, bawal po siyang malamigan. Paalala niya. Ay sorry, hindi ko napansin. Sagot ni Katrina na may inosenteng mukha. Akala ko kasi kailangan ng fresh air. Nang gabing iyon, nilagnat si Angelo at syempre, si Katrina ang unang-unang nag-alala sa harap ni Cardo habang pasimpleng sinisisi si Lilia sa isang paraang hindi halata. Baka napabayaan lang sandali. Alam mo na, baka pagod na rin si Lilia. Hindi naman siya sanay sa ganitong pressure. Ang mga insidente ay nagpatuloy. Minsan, ang sterilizer ng bote ni Angelo ay aksidenteng hindi na isaksak. Sa ibang araw naman, ang paboritong kumot ng bata na nagpapakalma dito ay biglang nawawala at matatagpuan sa loob ng laundry basket kahit na kalalaba lang nito. Bawat maliit na pagkakamali ay nagdudulot ng stress kay Angelo na nagtitrigger ng bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. At sa bawat pagkakataon, si Lilia ang nagmumukhang pabaya at palpak, habang si Katrina naman ay laging naroon, handang sumalo at magpakita ng kanyang kakayahan. Nararamdaman ni Lilia na tila nababaliw na siya. Alam niyang may mali. Alam niyang sinasabotahe siya. Ngunit paano niya ito papatunayan? Ang mga ginagawa ni Katrina ay napakaliit, napakatuso, na kung isusumbong niya ito, siya pa ang magmumukhang paranoid at sinungaling. Isang gabi, habang mahimbing na ang lahat, hindi mapakali si Lilia. May kung anong nagtulak sa kanya na bumalik sa nursery. Maingat niyang binuksan ang pinto. Madilim sa loob, tanging ang maliit na nightlight lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Tahimik siyang lumapit sa kuna. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na itim na bagay na nakadikit sa gilid ng estante. Sa isang sulok na hindi madaling makita, nakatutok ito nang diretso sa kuna ni Angelo. Kinabahan siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ginamit ang flashlight nito. Nang masilayan niya ng malapitan kung ano yon, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang kamera, isang napakaliit na spy camera, nanlamig ang buo niyang katawan. Sino ang naglagay nito dito? At bakit? Para ba siyang bantayan? O para bantayan si Angelo? Ang isiping may ibang mga matang nakatitig sa kanila nang hindi nila alam ay nagdulot ng kilabot sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya alam kung sino ang kalaban niya. Ang tanging alam niya, ang laro ay umabot na sa mas mapanganib na antas. At siya, kasama si Angelo, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Hawak ang maliit na kamera sa kanyang nanginginig na palad. Hindi alam ni Lilia kung ano ang gagawin. Ang utak niya ay naglalaro sa dalawang posibilidad at pareho iyong nakakatakot. Ito ba ay gawa ni Katrina bilang paraan para makahanap ng butas sa kanyang pag-aalaga? O mas malala, ito ba ay gawa ni Sir Cardo? Isang tanda na sa kabila ng lahat, hindi pa rin buo ang tiwala nito sa kanya? Pinili niyang harapin ang huli. Mas gugustuhin niyang malaman ang katotohanan mula mismo sa ama ni Angelo kaysa mabuhay sa isang bahay na puno ng pagdududa. Kinaumagahan, hinintay niyang matapos mag-almusal si Cardo. Lumapit siya, ang puso'y kumakabog, at inilapag ang kamera sa mesa sa harapan nito. Sir Cardo, panimula niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Nakita ko po ito kagabi sa kwarto ni Angelo. Gusto ko lang po sanang malaman kung hindi na niya kailangang tapusin ang tanong. Ang reaksyon sa mukha ni Cardo ang nagsabi ng lahat. Isang saglit na pagkagulat na agad na palitan ng pagkakasala. Bumuntong hininga si Cardo. Iniwasan ang mga mata ni Lilia. Ako ang nagpalagay niyan, Lilia. Ang kumpirmasyon ay parang isang sampal sa mukha ni Lilia. Ang lahat ng pag-aalaga, ang lahat ng koneksyon na naramdaman niya, ang lahat ng milagrong pinagsaluhan nila. Lahat ba yun ay binabantayan sa likod ng isang lente? Pero bakit po?
Tanong niya. Hindi maitago ang sakit sa kanyang boses. Akala ko po, nagtitiwala na kayo sa akin. Lilia, it's not about you, sabi ni Cardo. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pagsisisi. It's about Angelo. Pagkatapos ng nangyari sa ospital, natakot ako. Natakot ako na baka may mangyari sa kanya habang wala ako. It was for his safety, for my peace of mind. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Ang paliwanag ay makatuwiran, ngunit hindi nito nabawasan ng kirot. Pakiramdam ni Lilia ay hinubaran siya ng dignidad. Ang pagtitiwala na akala niya ay nakuha na niya ay may kondisyon pala. Siya pa rin ang yaya, siya pa rin ang tagalabas. Naiintindihan ko po, sabi niya, kahit ang totoo ay hindi. Tumalikod siya at bumalik sa nursery. Dala-dala ang isang bagong bigat sa kanyang dibdib. Narinig ni Katrina ang buong pag-uusap mula sa kabilang silid. Isang nanggisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang lamat sa pagitan ni Cardo at Lilia ay nagsisimula ng lumaki. At ngayon, oras na para basagin ito ng tuluyan. Mayroon na siyang ideya. Isang ideyang marumi, desperado at perpekto. Alam niyang lingguhan kung umuwi si Lilia sa kanila para dalawin ang kanyang ina. At alam niyang iniiwan nito ang kanyang bag sa kwarto. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nang sumunod na araw ng pahinga ni Lilia, habang abala ang lahat, pumasok si Katrina sa kwarto nito. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa excitement. Mabilis niyang hinalughog ang bag ni Lilia. At naroon nga, sa isang maliit na bulsa, ang pasaporte nito. Bago pa lang ito, kinuha ni Lilia para sa isang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa bago pa man dumating ang alok ni Cardo. Mabilis niyang kinuha ang pasaporte at pinalitan ito ng isang pekeng-peke na ipinagawa niya ilang araw na ang nakalipas. Ang litrato ay kay Lilia, ngunit ang pangalan ay iba. At ang pinakamahalaga, may mga selyo ito ng immigration, isang entry at isang deportation stamp mula sa Malaysia na may kasamang anotasyon, theft and forgery. Ang plano ay simple. Itatanim niya ang ebidensya at pagkatapos ay matutuklasan niya ito. Kinabukasan, habang naglilinis si Lilia ng nursery, pumasok si Katrina na may dalang mga bagong kumot. Lilia, tulungan na kita dyan. Alok niya. Ang dami mo namang ginagawa. Baka gusto mong ayusin ko na itong cabinet mo para mas maluwag. Naku, Ma'am Katrina, huwag na po. Nakakahiya naman. Tanggi ni Lilia. Ano ka ba? Okay lang. Partners tayo, di ba? Pagpupumilit ni Katrina. Habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga damit sa cabinet, aksidenteng nahulog ni Katrina ang bag ni Lilia. Bumagsak ito sa sahig at bahagyang bumukas. Ay nako, tili ni Katrina. Pasensya na. Habang tinutulungan niyang pulutin ang mga gamit na nagkalat, biglang nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo. Dahan-dahan niyang dinampot ang pekeng pasaporte. Lilia, ano to? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at takot. Pasaporte ko po, sagot ni Lilia. Walang kamalay-malay. Hindi yan ang pangalan mo. Di ba? Sabi ni Katrina habang binubuklat ang mga pahina. At ano itong mga selyo na to? Deported? Dahil sa pagnanakaw? Natigilan si Lilia. Kinuha niya ang pasaporte mula sa kamay ni Katrina. Nakita niya ang ibang pangalan. Nakita niya ang mga pekeng selyo. Ang kanyang dugo ay tila umakyat lahat sa kanyang ulo. Hindi akin to. Hindi ito totoo. Diyos ko, Lilia, sigaw ni Katrina, na saktong-sakto sa pagdating ni Cardo, na naalarma sa ingay. Anong nangyayari dito? Tanong ni Cardo. Cardo, sabi ni Katrina, ang kanyang boses ay nanginginig sa pekeng takot.
tingnan mo to. Nakita ko lang sa bag ni Lilia. Mukhang may tinatago siya sa atin. Isa siyang kriminal. Ibinigay ni Katrina ang pasaporte kay Cardo. Tiningnan ito ni Cardo. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla, at sa huli, sa isang malamig at matigas na ekspresyon. Ang ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Isang pasaporte, isang ibang pangalan, isang criminal record. Lahat ng sinabi ni Katrina noon, lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng kanyang takot, tila biglang nagkatotoo. Napatingin siya kay Lilia na umiiling-iling. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sir, maniwala po kayo sa akin. Isang patibong po yan. Hindi po yan totoo. Ngunit ang nakita ni Cardo ay hindi na si Lilia, ang anghel na nagpakalma sa kanyang anak. Ang nakita niya ay isang estrangherong may madilim na nakaraan, isang panganib sa loob ng kanyang tahanan. Tumingin siya mula sa pekeng pasaporte patungo sa umiiyak na mukha ni Lilia na nooy naglalaro kasama si Angelo sa hardin. Walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Ang kanyang puso ay nahati sa dalawa. Ang tiwalang pilit na binubuo at ang takot ng isang amang handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang anak. At sa sandaling iyon, ang takot ang nanalo. Ang katahimikan sa loob ng study ni Ricardo Santos ay mas mabigat kaysa sa alinmang business meeting na kanyang pinamunuan. Nakaupo siya sa kanyang leather na upuan. Ang pekeng pasaporte ay nakalatag sa mesa na parang isang hatol ng kamatayan. Sa labas, naririnig niya ang mahinang tawanan ni Angelo. Isang tunog na dati, nagdudulot sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayoy parang mga tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Sa isang panig, naroon ang imahe ni Lilia, ang babaeng may mahimalang haplos, ang tanging nakapagpatahan sa kanyang anak, ang nagdala ng ngiti at pag-asa pabalik sa kanilang tahanan. Ang kanyang puso ay nagsasabing imposibleng magawa ni Lilia ang mga paratang na yon. May mali, may hindi tama. Ngunit sa kabilang panig, naroon ang takot. Ang primal na takot ng isang ama. Ang pasaporte ay isang pisikal na ebidensya. Maaring peke, maaring patibong. Ngunit paano kung totoo? Paano kung totoo ang lahat ng ito at ipinagkatiwala niya ang buhay ng kanyang anak sa isang kriminal? Ang paano kung iyon ay isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg, sinasakal ang anumang natitirang tiwala. Ang mga salita ni Katrina ay bumabalik sa kanya. Ayoko lang na may mangyaring masama dahil lang nagtiwala tayo agad sa isang estranghero. Napapikit siya ng mariin. Isabela, anong gagawin ko? Ngunit walang sagot mula sa katahimikan. Siya lang mag-isa ang kailangang gumawa ng desisyon. At sa huli, ang kaligtasan ni Angelo ang naging pinakamabigat na argumento. Hindi niya kayang isugal iyon. Hindi niya kakayanin kung may mangyari sa kanyang anak at malaman niyang kaya niya sanang pigilan ito. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Bawat hakbang palabas ng study ay parang isang hakbang papalapit sa bitayan. Naabutan niya si Lilia sa sala. Inaayos ang mga laruan ni Angelo. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lilia. Isang ngiting puno ng pag-asa na maniniwala siya. Ngunit ang namangiting iyon ay dahan-dahang naglaho nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Cardo. Lilia, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patag at malamig na parang yelo. Kailangan nating mag-usap. Sir Cardo, pakiusap po. Nagsusumamong sabi ni Lilia. Ang mga luha ay muling namumuo. Wala po akong kasalanan. Hindi ko po alam kung saan nanggaling yan. Pakiusap! Maniwala po kayo. Hindi niya pinansin ang mga pakiusap nito. Inilabas niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa
at inilapag ito sa mesa. Makapal, puno ng pera. Ito ang sahod mo at bonus, sapat na para makapagsimula ka ulit. Natigilan si Lilia. Ang bawat salita ay parang isang sampal. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, tapos na ang trabaho mo dito. Diretsong sabi ni Cardo. Pilit na iniiwasan ang kanyang mga mata na nagmamakaawa. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na ngayong gabi. Pero si Angelo, humihikbing sabi ni Lilia. Paano si Angelo? Huwag mong problemahin si Angelo. Sagot ni Cardo. Ang kanyang boses ay tumigas. Kaya ko ang anak ko. Ang sakit sa dibdib ni Lilia ay hindi na masukat. Hindi ang pagkawala ng trabaho ang pumatay sa kanya. Hindi ang pera, kundi ang pagtataboy. Ang kawalan ng tiwala mula sa taong nagsimula na niyang pahalagahan. At higit sa lahat ang pagkakawalay kay Angelo, ang batang itinuring na niyang sariling anak. Sir, pakiusap. Huling subok niya. Umalis ka na, mariing sabi ni Cardo. Tumalikod siya. Hindi na kayang makita ang pagdurusa sa mukha ng babae. Ang bawat hikbi nito ay parang isang pagtuligsa sa kanyang pagkatao. Walang nagawa si Lilia, kundi ang tumango. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Dahan-dahan siyang umakyat sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay tila milya-milya ang bigat. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang iilang gamit. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa walang tigil na pag-agos ng kanyang mga luha. Bago siya tuluyang umalis, dumaan siya sa nursery. Sa loob ng kuna, mahimbing na natutulog si Angelo, walang kamalay-malay, sa kalupitang nangyayari sa labas ng kanyang panaginip. Lumapit si Lilia. Ang kanyang puso ay nagkalamat sa bawat pagtibok. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng bata. Idinikit niya ang kanyang labi sa noo nito. Isang huling halik ng pamamaalam. Isang butil ng kanyang luha ang pumatak sa pisngi ni Angelo. Isang maalat na alaala ng kanilang pinagsamahan. Paalam, anghel ko, bulong niya. Mahal na mahal ka ni Yaya Lilia. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Mula sa kanyang study, naririnig ni Cardo ang pagsara ng pinto sa ibaba. Ang tunog na yon ay hudyat ng katapusan. Isinara niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang pakiramdam ng ginhawa, ang kapayapaan na dapat ay dulot ng pag-alis ng isang panganib. Ngunit wala. Ang tanging naramdaman niya ay isang malawak na kawalan, isang nakakabinging katahimikan. At sa gitna ng katahimikang yon, isang tunog ang biglang bumasag sa gabi. Isang yak. Ngunit hindi ito isang ordinaryong yak. Ito ay isang yak na puno ng sakit, ng paghahanap, ng pagkawala. Isang yak na parang sinasaksak ang puso. Ito ang yak ni Angelo. Kasabay ng paglakas ng yak ng kanyang anak, isang mabilis at paulit-ulit na tunog ang nagsimulang marinig ni Cardo mula sa baby monitor. Beep, 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 beep! Ito ang tunog mula sa heart monitor na ikinabit nila mula nang lumabas ito ng ospital. At sa screen ng monitor, isang ilaw ang kumukurap-kurap. Isang pulang ilaw, ang ilaw ng panganib, ang ilaw ng alarma. Ang pulang ilaw na kumukurap sa baby monitor ay parang isang sirena na gumising sa natutulog na konsensya ni Ricardo Santos. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, ang kanyang mga paa ay kusa nang tumatakbo paakyat ng hagdanan. Ang tanawin sa nursery ay isang bangungot. Si Angelo ay pulang-pula. Halos hindi na makahinga sa tindi ng kanyang pag-iyak. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom at ang heart monitor sa tabi ng kuna ay nagpapakita ng isang numero na nagpanlamig sa dugo ni Cardo. Ang tibok ng puso ng kanyang anak ay nasa delikadong antas. Angelo, sigaw niya siya habang kinakarga ang bata. Anak, nandito si Papa. Tahan na. Ngunit ang pag-iyak ay hindi tumigil.
Tila mas lalo pa itong lumakas sa kanyang mga bisig. Ang katawan ng bata ay naninigas at ang paghinga nito ay paunti-unting nagiging pasulpot-sulpot. "Katrina!" Sigaw niya siya nung ang kanyang boses ay basag sa panik. "Katrina, tumawag ka ng ambulansya! Bilisan mo!" Mabilis na pumasok si Katrina. Ang kanyang mukha ay isang perpekting maskara ng pagkataranta. Habang nagdadial siya sa telepono, napatingin si Cardo sa paligid ng kwarto, desperadong naghahanap ng kahit anong makakapagpakalma sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bagay sa sahig, sa ilalim ng kuna. Ang paboritong kumot ni Angelo, ang kumot na palaging dala-dala ni Lilia. Parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan ang isang alaala. Si Lilia. Siya lang ang nakakapagpakalma kay Angelo. Ang katotohanan yon ay sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa pekeng pasaporte. Sa kanyang pagmamadaling itaboy ang panganib, itinaboy niya rin pala ang tanging lunas. Habang hinihintay ang ambulansya, dinala ni Cardo si Angelo sa kanyang study. Ang bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, ang kanyang mga mata ay napako sa screen ng kanyang laptop. Laging nakabukas, laging nagre-record. Ang spy camera. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Ginalaw niya ang mouse at binuksan ang recording files. Nag-scroll siya pabalik sa mga nakaraang araw. Sa araw na natuklasan ni Katrina ang pasaporte. Pinabilis niya ang playback. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, naghahanap ng kahit ano. At naroon nga, nakita niya ang eksena. Si Katrina, nagkukunwaring nag-aayos ng cabinet. Ang aksidenteng pagkahulog ng bag ni Lilia. Ang kanyang mabilis, ngunit kalkuladong paggalaw. Nakita niya kung paanong ang kamay ni Katrina na may hawak ng pasaporte bago pa man ito mapulot, ay inilagay ito sa ibabaw ng mga gamit na nagkalat. Isang patibong, isang napakalinaw na patibong. Kasabay ng pag-sink in ng katotohanan, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana ito para isigaw na huwag siyang istorbohin. Ngunit nakita niya ang pangalan ng kumpanya sa ilalim ng numero. Apex Investigative Services, ang ahensyang inupahan niya. Sinagot niya ito, ang kanyang kamay ay nanginginig. "Hello? Mr. Santos, si David po ito from Apex," sabi ng boses sa kabilang linya. "Sir, may resulta na po kami sa in-depth background check na pinagawa ninyo." "Just tell me!" Sigaw ni Cardo, hindi na makapaghintay. "Sir, malinis po ang record ni Miss Lilia Reyes. Walang anuman. In fact, marami po siyang positive character references mula sa kanyang probinsya," sabi ng investigador. Nag-pause ito sandali. "Pero sir, may iba po kaming nakita. Habang sinusuri namin ang mga taong konektado sa inyo, may lumabas na isang pangalan, si Miss Katrina Diaz," nanigas si Cardo. "Anong tungkol sa kanya?" "Sir, si Miss Diaz po ay may malaking utang, malaki po, sa iba't ibang kasino at loan sharks. May mga record din po kami ng mga kaso ng estafa na isinampa laban sa kanya. Pero laging naaayos dahil binabayaran niya. Mukhang desperado po siyang makahanap ng pera." Ang bawat salita ng investigador ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Katrina. Ang motibo, ang desperasyon, ang panlilinlang, lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang tunog ng sirena ng ambulansya sa labas ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Ngunit bago pa man pumasok ang mga paramedic, isang bagong sirena na ang tumutunog sa loob ni Cardo. Isang sirena ng galit, ng pagsisisi at ng isang matinding determinasyon. Ibinigay niya si Angelo sa mga paramedic. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa mukha ni Katrina, na ngayon ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "Samahan mo sila sa ospital," utos niya kay Katrina.
Ang kanyang boses ay nakakatakot sa sobrang kalmado. Susunod ako. May kailangan lang akong ayusin. Nang makaalis ang ambulansya, naiwan si Cardo sa katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng pagdududa. Ito ay ang katahimikan bago ang isang bagyo. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan, ang kanyang cellphone, at ang address ni Lilia na nakuha niya mula sa ahensya. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis sa gate ng mansyon. Mayroon lang siyang isang misyon. Hanapin si Lilia. Hanapin ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng kailangan niya, at ng kanyang anak, ng higit kanino man sa mundo. Nagmaneho siya papunta sa address, isang maliit na apartment sa isang masikip na lugar sa Maynila. Ngunit sa kanyang pagdating, isang matandang babae ang sumalubong sa kanya. "Naku sir, kung hinahanap niyo po si Lilia," sabi ng landlady. "Kaalis-alis lang po. Kinuha ang lahat ng gamit." Sabi niya, uuwi na raw siya ng probinsya. Hindi na raw siya babalik. Ang mga salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Cardo. Nawala na siya. At kasalanan niya ang lahat. Ang biyahe pauwi sa Batangas ay puno ng mga alaalang pilit na iwinawaks ni Lilia. Bawat puno ng niyog na kanyang nadadaanan, bawat bughaw na tanawin ng dagat, ay tila isang paalala ng kapayapaang minsang naramdaman niya sa hardin ng mansyon. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na bintana ng bus. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo na naman. Tapos na. Kailangan niyang tanggapin. Ang maikling kabanata ng kanyang buhay sa Maynila, ang kabanatang nagngangalang Angelo, ay isinara na. At ang nagsara nito ay ang taong hindi niya inaasahang dudurog sa kanyang puso. Ang sakit ng pagtataboy ay mas matindi pa kaysa sa sakit na idinulot ng kanyang karamdaman noon. Dahil noon, ang kalaban niya ay ang kanyang katawan. Ngayon, ang kalaban niya ay ang alaala ng isang tiwalang sinira at ng isang pagmamahal na hindi na niya muling mararamdaman. Pagdating niya sa kanilang simpleng bahay sa tabi ng dagat, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang ina. Walang tanong, walang panghuhusga. Isang yakap lang na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Doon, sa mga bisig ng kanyang ina, tuluyan nang bumuhos ang lahat ng luhang kanyang pinigilan. "Inay, ang sakit-sakit po," hikbi niya. "Shh! Alam ko, anak. Alam ko," sagot ng kanyang ina. Habang marahang hinahaplos ang kanyang buhok, lahat ng sugat naghihilom. "Nandito ka na sa bahay. Ligtas ka na." Ngunit kahit na nasa pamilyar siyang lugar, ang puso niya ay naiwan sa Maynila. Gabi-gabi, napapanaginipan niya si Angelo. Ang tawa nito, ang amoy nito, ang paraan ng pagkapit ng maliliit nitong daliri sa kanyang kamay. Ipinagdarasal niya na sana ay maayos lang ang bata. Na sana ay may mahanap silang kapalit niya na mag-aalaga dito ng may pagmamahal. Kahit masakit, iyon ang tanging hiling niya. Samamantala, sa Maynila, ang mundo ni Ricardo Santos ay nag-iba. Ang kanyang opisina sa pinakatuktok ng isang skyscraper ay naging isang war room. Ang kanyang mga business meeting ay napalitan ng walang tigil na mga tawag sa telepono. Ang kanyang mga empleyado, na sanay sa kanyang kalmadong disposisyon, ay nakikita ngayon ng isang taong desperado at walang kapaguran. "Gawin niyo ang lahat," utos niya sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Gamitin ang lahat ng koneksyon natin. Hanapin niyo ang lahat ng Lilia Reyes na umuwi sa Batangas sa loob ng nakaraang 24 na oras. I-check ang lahat ng bus manifest. Lahat." Ang bawat oras na lumilipas na, wala si Lilia ay isang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Si Angelo ay nasa ospital pa rin, stable na, ngunit malungkot. Ayon sa mga doktor, ang kanyang kalusugan ay direktang nakakonekta sa kanyang emosyonal na estado. At ang kanyang emosyon ay naghahanap ng isang tao, si Katrina,
ay hindi na niya kinakausap. Inutusan na lang niya ang kanyang mga abogado na asikasuhin ito. Ang tanging focus niya ngayon ay ang paghahanap. Sa wakas, pagkatapos ng halos 2 araw na walang tulog, isang tawag ang kanyang natanggap. "Sir, may nahanap po kami," sabi ng kanyang assistant. Isang kaibigan ni Lilia dito sa Maynila. Nag-iwan daw po siya ng address ng kanyang ina sa Lian, Batangas. Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Cardo. "I-send mo sa akin ang address. Ngayon na." Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Hindi na siya nag-abogadong mag-ayos. Dala-dala ang pagod, pagsisisi, at isang maliit na sinag ng pag-asa. Sumakay siya sa kanyang kotse at sinimulan ang mahabang biyahe patungong Batangas. Nagmaneho siya sa gitna ng gabi. Ang tanging ilaw ay mula sa mga poste at sa buwan. Ang bawat kilometrong kanyang tinatahak ay parang isang paglalakbay, pabalik sa tamang landas. Inaalala niya ang bawat ngiti ni Lilia, ang bawat oyayi, ang bawat sandali ng kapayapaan na idinulot nito sa kanilang buhay. At sa bawat alaala, mas lalo niyang kinamuhian ang kanyang sarili sa ginawa niyang pagkakamali. Madaling araw na nang marating niya ang maliit na bayan ng Lian. Ang hangin ay amoy dagat. Ang paligid ay tahimik. Sinunod niya ang direksyon hanggang sa marating niya ang isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. Ilang metro lang mula sa dalampasigan. Ipinatay niya ang makina ng kanyang sasakyan. At doon, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng papalapit na bukang liwayway, nakita niya siya. Nakaupo si Lilia sa buhanginan, nakatalikod sa kanya. Nakatingin siya sa malawak na karagatan na parabang doon niya hinahanap ang mga kasagutan sa kanyang mga tanong. Ang kanyang balikat ay bahagyang nakayuko, isang larawan ng kalungkutan. Dahan-dahang bumaba si Cardo mula sa sasakyan. Bawat yapak niya sa buhanginan ay tila isang malakas na tambol sa tahimik na umaga. Narinig siya ni Lilia. Dahan-dahan itong lumingon. At sa kanilang pagtatagpo ng mga mata, ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, at lahat ng pangungulila ay lumutang sa pagitan nila. Kasing lawak ng karagatan sa kanilang harapan, ang pagkikita ng kanilang mga mata ay nagpatigil sa oras. Nakita ni Lilia ang lalaking dumurog sa kanyang puso. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ngayon ay hindi ang malamig na CEO, kundi isang taong pagod, sugatan, at puno ng pagsisisi. Nakita naman ni Cardo ang babaeng itinaboy niya. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi galit, kundi isang malalim na kalungkutang tila humihila sa kanya palubog. Dahan-dahang lumapit si Cardo, bawat hakbang ay maingat, na para bang lumalakad siya sa isang napakanipis na yelo. Takot na baka sa isang maling galaw ay tuluyan na itong mabasag. Huminto siya ilang talampakan mula sa kinauupuan ni Lilia. "Lilia," sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal, paos, dahil sa kakulangan sa tulog at sa bigat ng kanyang dibdib. "Patawarin mo ako." Iyon lang, 2 salita. Ngunit sa 2 salitang yon, nakapaloob ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang lahat ng kanyang pagsisisi. Hindi sumagot si Lilia. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa dagat. Ang pagsikat ng araw sa abot-tanaw ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Isang magandang tanawin na hindi niya magawang apreyahin. Umupo si Cardo sa buhanginan. Hindi masyadong malapit, ngunit sapat para marinig siya. "Alam ko na ang lahat." Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Alam ko na ang tungkol sa ginawa ni Katrina, ang tungkol sa pasaporte, ang tungkol sa kanyang mga utang. Lahat ng yon. Isang napakalaking kasinungalingan." Huminga siya ng malalim. "Pero hindi yon ang dahilan kung bakit ako nandito. Nandito ako dahil nagkamali ako. Nagkamali ako, Lilia. Nagpadala ako sa takot. Naging bulag ako. At sa aking pagiging bulag, nasaktan kita. Nasaktan ko ang taong pinakamahalaga sa amin ng anak ko." Ang katahimikan ay nagpatuloy. Ang tanging maririnig
ay ang marahang paghampas ng mga alon sa dalampasigan. Ipinakulong ko na si Katrina, mahinang sabi ni Cardo. Haharapin niya ang lahat ng kasong isinampa ko laban sa kanya. Pero hindi nito mababago ang katotohanang hinusgahan kita ng walang basihan. Pinalayas kita. At wala akong karapatang humingi ng kapatawaran para doon. Sa wakas, nagsalita si Lilia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa dagat. Bakit ka pa nandito, sir? Tanong niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na mas masakit pa kaysa kung siya ay sumigaw sa galit. Huwag mo na akong tawaging sir, sabi ni Cardo. At nandito ako dahil kailangan ka namin. Doon na lumingon si Lilia at sa kanyang mga mata, nakita ni Cardo ang sakit na idinulot niya. Kailangan niyo ng bagong yaya? Marami dyan. Mas magagaling sa akin. Mas kwalipikado. Hindi. Mabilis na sagot ni Cardo. Umusog siya ng kaunti palapit. Hindi isang yaya ang kailangan namin. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hinahayaan nitong makita ang lahat ng kahinaan at katapatan sa kanyang kaluluwa. Nang umalis ka, bumalik ang lahat. Ang pag-iyak ni Angelo. Ang gabi-gabing pag-aalala. Bumagsak siya, Lilia. Nasa ospital siya ngayon. Ang balita ay parang isang kidlat na tumama kay Lilia. Ang lahat ng harang na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay biglang gumuho. Ang peking katatagan ay nawala. At ang tanging natira ay ang dalisay na pag-aalala ng isang ina. Ano? Kumusta na siya? Maayos lang ba siya? Sunod-sunod niyang tanong, ang kanyang boses ay puno ng panik. Stable na siya ngayon, mabilis na sabi ni Cardo. Pero, hinahanap ka niya. Alam ko, nararamdaman ko. Mula nang umalis ka, hindi na bumalik ang nangiti niya. Nakita ni Cardo ang luhang pumatak mula sa mata ni Lilia. At sa sandaling iyon, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa harap ng ibang tao. Mula nang mamatay si Isabela, nagsimula siyang magmakaawa. Lilia, hindi ako nandito para hilingin sa iyong bumalik bilang yaya. Nandito ako para hilingin sa iyo na bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Isang pagkakataon para patunayan sa iyo na hindi ako ang duwag na lalaking nagtaboy sa iyo. Isang pagkakataon para ipakita sa iyo kung gaano kakahalaga. Tumayo siya at lumapit pa. Hindi ko lang kailangan ang tulong mo para kay Angelo. Hindi ko lang kailangan ang himala ng iyong pag-aalaga. Huminga siya ng malalim, inilalabas ang mga salitang matagal nang nabubuo sa kanyang puso nang hindi niya namamalayan. Kailangan kita, Lilia. Kailangan kita para sa akin. Ang pag-amin na yon ay lumutang sa hangin, kasabay ng pagsikat ng araw. Isang pag-amin na mas maliwanag pa sa sinag ng umaga, isang katotohanang mas malawak pa sa karagatan. Nakatitig lang si Lilia kay Cardo. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Ang sakit ng nakaraan laban sa pag-asa ng hinaharap. Ang takot na masaktan muli laban sa pagmamahal na nararamdaman niya para sa isang batang naghihintay sa kanya. Ngunit nang magtanong siya, isa lang ang nasa isip niya, isa lang ang tunay na mahalaga. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking nag-aalok sa kanya ng isang bagong simula, at tinanong ang kaisa-isang tanong na may bigat sa kanyang puso. Si Angelo, okay lang ba talaga siya? Ang tanong ni Lilia ay nanatiling nakabitin sa hangin ng umaga. Mas mahalaga kaysa sa anumang pag-amin ng pag-ibig, mas mabigat kaysa sa anumang pakiusap ng kapatawaran. Si Angelo, okay lang ba talaga siya? Tinitigan siya ni Cardo, at sa mga mata nito, nakita ni Lilia ang dalisay at hindi maitatagong katotohanan. Magiging okay siya, sagot ni Cardo. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Kapag kasama ka na niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso ni Lilia ay naglaho. Ang lahat ng sakit,
Ang lahat ng takot na masaktan muli ay natabunan ng isang mas makapangyarihang damdamin, ang pagmamahal ng isang ina para sa isang batang hindi man niya isinilang ay itinuturing na niyang sarili. Ang imahe ng nahihirapang si Angelo sa ospital ang tanging nasa isip niya. Wala nang ibang mahalaga. Tumango siya. Isang simpleng galaw na naglalaman ng kanyang buong desisyon. Sige, babalik ako. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay kakaiba. Ito ay tahimik, ngunit hindi isang nakakailang na katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi sinasabing pangunawa. Si Lilia ay nakatingin sa labas ng bintana. Pinoproseso ang lahat. Ang kanyang galit ay napalitan na ng pag-aalala. Ang kanyang sakit ay dahan-dahang nagiging pag-asa. Paminsan-minsan, sumusulyap siya kay Cardo na nakatuon ang mga mata sa kalsada, ngunit nararamdaman niya ang mga pasulyap din nito sa kanya. Mga sulyap na puno ng pasasalamat at isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Pagdating nila sa ospital, ang bawat hakbang ni Lilia sa malamig at puting pasilyo ay parang isang dagundong sa kanyang dibdib. Huminto sila sa tapat ng isang pinto. Huminga ng malalim si Cardo. Handa ka na ba? Hindi na sumagot si Lilia. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At naroon si Angelo, nakahiga sa isang malaking kama ng ospital, maliit at mukhang marupok sa gitna ng mga puting kumot at mga aparatong nakakabit sa kanya. Mahimbing itong natutulog, ngunit kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang isang uri ng kalungkutan. Ang tunog ng heart monitor ay regular, ngunit mabilis. Isang tunog na nagsasabing ang puso ng bata ay nagtatrabaho ng mas mabigat kaysa sa nararapat. Dahan-dahang lumapit si Lilia na para bang naglalakad sa isang sagradong lugar. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ni Angelo. Sa unang dampi pa lang ng kanyang balat, gumalaw ang bata. Hindi ito nagising, ngunit isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi nito sa gitna ng pagkakatulog. Hinanap ng maliit nitong kamay ang daliri ni Lilia at mahigpit itong hinawakan. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Ang mabilis na beep. Beep! Beep ng heart monitor ay dahan-dahang bumagal. Naging mas kalmado, mas panatag. Beep! 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 Ang irregular na linya sa screen ay naging isang payapang alon. Isang nurse na nagche-check sa kwarto ang napahinto sa may pintuan. Nanlalaki ang mga mata sa nakikita sa monitor. Napatingin siya kay Lilia, pagkatapos ay sa monitor ulit, at umiling-iling na may halong pagkamangha. Mula sa kanyang kinatatayuan sa may pintuan, pinanood ni Ricardo Santos ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa monitor. Nakita niya ang ngiti sa labi ng kanyang anak. Nakita niya kung paanong ang simpleng presensya ni Lilia ay nagdala ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang gamot o makina. Sa sandaling iyon, naintindihan niya, hindi lang ang pag-iyak ni Angelo ang pinatahan ni Lilia. Hindi lang ang puso nito ang pinakalma niya. Pinagaling din niya ang basag na pamilyang iniwan ni Isabela. Pinuno niya ang isang kawalan na hindi niya alam kung paano pupunan. Sa tabi ni Angelo, si Lilia ay hindi isang yaya. Siya ay isang nawawalang piraso. Lumapit si Cardo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng isang malinaw at dalisay na pagmamahal. Dahan-dahan niyang kinuha ang kabilang kamay ni Lilia, ang kamay na hindi hawak ni Angelo. Salamat, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat at nagbalik ka sa aming tahanan. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip. Si Angelo ay mabilis na lumakas at nakalabas ng ospital. Ang mansyon ay muling napuno ng tawa. Ang relasyon ni Cardo at Lilia ay dahan-dahang namukadkad, hindi sa mga engranding kilos, kundi sa mga simpleng sandali. Sa sabay nilang pag-aalaga kay Angelo, sa mga hapunan kung saan ang kanilang mga mata ay nagtatagpo
Sa mga gabi kung saan nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga pangarap. Isang hapon, habang naglalaro silang tatlo sa hardin, ang parehong hardin kung saan unang nag-cruise ang landas ni Lilia at Katrina, biglang tumahimik si Cardo. Si Angelo ay masayang naglalaro sa damuhan. Lumapit si Cardo kay Lilia. Mayroong isang seryosong kislap sa kanyang mga mata. "Lilia," sabi niya, at sa harap ng kanilang anak, sa ilalim ng puno ng mangga na naging saksi sa lahat, dahan-dahang lumuhod si Ricardo Santos sa isang tuhod. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Binuksan niya ito at sa loob, isang simpleng singsing ang kumislap sa ilalim ng sikat ng araw. Isang taon na ang lumipas mula ng araw na yon sa hardin. Ang araw na lumuhod si Ricardo Santos sa aking harapan, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lalaking nag-aalay ng kanyang puso. Ngayon, nakatayo ako sa parehong hardin. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng mga bulaklak at ng matamis na icing mula sa cake na nasa mesa. Ang paligid ay puno ng masasayang tinig ng mga bisita, ngunit ang aking atensyon ay nasa iisang tanawin lamang. Doon, sa gitna ng damuhan, si Cardo, ang aking asawa, ay masayang nakikipaghabulan sa aming anak. Si Angelo, na ngayon ay isa ng malusog at bibong 1 taong gulang na bata, ay humahagikik habang sinusubukang takasan ang mga halik ng kanyang ama. Ang bawat halakhak niya ay isang musika sa aking pandinig, isang patunay ng lahat ng himalang aming pinagdaanan. Napangiti ako habang walang malay na hinahaplos ang aking tiyan. Isang sikreto na ako pa lang at si Cardo ang nakakaalam. Isang bagong tibok ng puso ang nagsisimula ng mabuo sa loob ko. Isang bagong kabanata sa aming kwento. Tumingin ako sa paligid. Ang mansyon na dati simbolo ng aking takot at pag-aalinlangan ay isa na ngayong tunay na tahanan. Ang bawat sulok nito ay puno na ng mga bagong alaala. Mga alaala ng tawanan, ng pagmamahalan, ng isang pamilyang dahan-dahang nabuo mula sa mga durog na piraso ng nakaraan. Hindi na ako si Lilia, ang babaeng may tinatagong sikreto. Ako na ngayon, si Lilia Santos, isang asawa at isang ina. Natutunan kong ang mga pagsubok pala sa buhay ay hindi mga hadlang, kundi mga hagdan. Ang aking karamdaman, ang aking mga takot. Lahat ng iyon ay naghanda sa akin para sa biyayang ito. Ang mga yon ang nagpatatag sa akin, ang nagbigay lalim sa aking pag-unawa, at ang nagturo sa aking puso kung paano magmahal ng walang kondisyon. Mahuhuli rin kita. Sigaw ko habang kinikiliti ang aking anak. Ang kanyang tawa ay ang pinakamahalagang tunog sa aking mundo. Ibinuhat ko siya at inikot-ikot sa hangin. Sa bawat ngiti niya, nakikita ko ang pinakamagandang bahagi ng aking sarili. Ang bahaging pinabuti ng pagmamahal. Napatingin ako sa aking asawa na nakatayo malapit sa mga rosas. Si Lilia, ang aking Lilia, ang babaeng pumasok sa aking buhay bilang isang yaya, ngunit naging sentro ng aking universo. Araw-araw, pinapasalamatan ko ang Diyos para sa Kanya. Siya ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, kung paano muling magmahal, at kung paano patawarin ang aking sarili. Sa Kanya, nahanap ko ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Hindi sa pamamagitan ng paglimot kay Isabela, kundi sa pamamagitan ng pag-alam na ang puso ay may kakayahang lumawak upang magbigay puwang sa isang bagong pag-ibig nang hindi binubura ang nakaraan. Si Lilia ay hindi kapalit. Siya ay isang katuparan. Nilapitan ko siya. Karga-karga si Angelo. Nakita ko ang nangiti sa kanyang mga labi habang nakahawak siya sa kanyang tiyan. Ang aming munting sikreto. Ang aming bagong simula. Okay lang ba kayo, Mrs. Santos? Malambing kong tanong. Okay na okay, Mr. Santos? Sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning.
Oras na para sa pag-ihip ng kandila. Binuhat naming dalawa si Angelo at inilapit sa kanyang birthday cake. Habang kinakantahan namin siya ng happy birthday, ang maliit na bata ay masayang pumapalakpak. Make a wish, anak, bulong ko. Kahit alam kong hindi pa niya naiintindihan, pero ako, meron akong hiling. At habang tinitingnan ko ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko, alam kong ang hiling na yon ay natupad na. Pagkatapos sipan ni Angelo ang kandila, ang mga bisita ay nagpalakpakan. Sa gitna ng kasiyahan, dahan-dahan kong niyakap si Lilia mula sa likuran. Ipinatong ko ang aking baba sa kanyang balikat habang pareho naming pinapanood si Angelo na ngayon ay sinusubukang abutin ang isang paru-paro sa damuhan. Ang kanyang mga unang hakbang ay medyo bungal pa, ngunit puno ng determinasyon. Ang kanyang maliliit na paa na minsang naging sanhi ng aming pinakamalaking takot ay siya na ngayong simbolo ng aming pag-asa para sa hinaharap. Mahal kita, bulong ko sa tainga ni Lilia, sapat lang para marinig niya. Sumandal siya sa akin. Ang kanyang kamay ay humawak sa aking braso na nakayakap sa kanya. Mahal na mahal din kita, sagot niya. At sa harding iyon, sa ilalim ng asul na langit, habang pinapanood namin ang aming anak na humahakbang patungo sa kanyang kinabukasan, alam namin na ang aming kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay dumaan sa sakit, sa pagdududa, at sa mga pagkakamali. Ngunit ito ay totoo. At sa pagiging totoo nito, nahanap namin ang isang pag-ibig na mas matatag, mas dalisay, at mas makahulugan. Isang pag-ibig na nagsimula sa isang ngiti, sinubok ng mga kasinungalingan, ngunit sa huli ay pinagaling at binuklod ang tibok ng 3 puso. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ricardo, Lilia, at ng kanilang munting anghel na si Angelo. Maraming salamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang nangiti ni Angelo hanggang sa pinakamatinding mga pagsubok at sa matamis na tagumpay ng kanilang pag-ibig. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Bawat salita, bawat emosyon ay hinugot mula sa paniniwalang kahit sa gitna ng pinakamadilim na pagdududa, ang liwanag ng katotohanan at busilak na pagmamahal ay palaging mananaig. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ng pagpapatawad, ng paghilom, at ng walang hanggang pag-asa. Isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa tibok ng mga pusong natutong magtiwala at magmahalan ng walang hinihintay na kapalit. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong mga puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais naming marinig ang inyong kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwentong magpapakilig at magbibigay aral sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod na laging nagpapaalala na sa bawat pagsubok may pag-asa at sa bawat puso mayroong himala. Nagmamahal, kilig bawat sandali.